wala pong ibang paraan na makapagpaaral kami ng aming mga anak. Kaya nag-decide po siya na mag-abroad, magsiman. Kaya nung nagsiman siya po ay medyo nahirapan po ako kasi ako yung naging nanay, ako yung naging tatay ng mga anak ko. Naalala ko po, nung lumaki kami na ang aming ama ay wala sa aming piling. Once a year lang ho namin siya nakikita. Minsan, naiinggit kami na words na talagang makikita namin na meron silang father na kasama kami. Nakatingin lang kami sa kanila. Taong 1974 nang mapilitan si Mang Bonifacio Ukat na pansamantalang iwan ang kanyang pamilya para magtrabaho sa abroad. Nagtrabaho ko po bilang radio operator sa yung barko na walang biyaheng Pilipinas. At talagang walang uwian dahil gusto ko talaga matapos yung aming project. Tiniis ko yun. Kahit na, minsan nga, na naramdaman mo talaga na nalulungkot ka. Every 2 years noon, pag umuwi siya doon, tag isang linggo lang kasi babalik dito sa Maynila to follow up na papers again. Ang hangad lang ni Mang Bonifacio ay ang matustusan ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang pinaka-priority kasi namin nung in the first place, yung education ng mga anak namin. That is the most important nga mabigyan sila ng edukasyon. Hindi kami sinanay ng father ko na bumili ng mga mamamahaling gamit. Kasi nga, talagang sa dami namin magkakapatid, 6 kami. So may time pa nga naranasan ko nakatikim ako ng maong, pero hindi binili. Kumbaga talagang may-repair pa. Awa naman ng Panginoon ay naging materialize naman ang aming mga pangarap. That is how I consider natin na this is success bilang magulang kung mapatapos mo yung mga anak, lahat ng mga anak, lalo na sa akin kay anim yan. Now, I'm proud to be a daughter of Mr. Bonifacio because of his hardship. Ito naging produkto na nakatapos ako ng pag-aaral. May mga naipunter din ng mag-asawang Ukat, pero di tulad ng karamihan, hindi malalaking bahay o magagarang sasakyan ang kanilang hinahangad. Wala kaming pangarap nung una na magbili ng kotse o magpatayo ng magandang bahay o magbili ng mga jewelries. Ang mga kinita ni Mang Bonifacio sa pagtatrabaho niya bilang seaman, inilaan niya sa pagpapatayo ng mga simbahan at eskwelahan. Pati na mga outreaches, mga 17 din yun. Kasi mayroon din kami doon sa Mindanao. At saka yung mga school, mas ongoing pang iba ngayon. Siguro mga 12 to 14 na. Pasalamat po kami kay God and sa pamilyang Ukat po kasi binigyan po kami ng simbahan and school para makatulong po para yung mga estudyante at yung mga magulang na napalapit sa Panginoon. Dahil sa mga nagawa ng pamilya Ukat para sa kanilang komunidad, pinarangalan sila ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ng Model OFW Family of the Year Award noong 2007. Nandito ako ngayon sa OWA. Taon-taon yung OWA nagbibigay ng Model OFW Family of the Year Award. Ang maganda dito sa award na to, hindi lang mismong OFW yung ginajudge, kundi pati yung pamilya niya. So, akit tayo sa 6th floor para malaman natin kung ano yung mga criteria for judging. Bakit family? Ba't hindi lang yung OFW? To determine kung how successful a family is, dapat strong yung family relations, aside from financial stability, may achievements si OFW, si anak, and then they contribute to the community. Pinaka natuwa ako dun sa mga criteria nila ay yung sinasabi na kailangan matagumpay yung OFW, matagumpay din yung pamilya niya, may strong family relations sila, at they give back to the community. Sa palagay ko, tama talaga yon, as in kahanga-hanga yun. Ako personally, humahanga ako sa mga OFW na hindi nakakalimot na tulungan at iangatin din yung buhay ng kanilang mga kapitbahay, yung nasa komunidad nila. Sa palagay ko, ang tunay na sukatan talaga ng tagumpay ng isang OFW, yung nakatulong ka hindi lang sa sarili mo, hindi lang sa pamilya mo, pero pati sa komunidad mo.
Ano naman itong mga waging kwento ng OFW? Yan yung, kumbaga, ini-immortalize namin yung mga stories ng mga winners. Ito ay pinamimigay na libro. Pinamimigay yan. May nakama-cross ako na isang babasahin. Sinulat ng ating national hero si Jose Rizal. Sabi niya, "A man in the Philippines is only an individual. He is not a member of a nation." Yun ata rin ang mission ng OWA na i-instill sa mind ng mga OFW na pag pumunta ka sa ibang bansa, huwag kang makakalimot kung saan ka nanggaling. Nakakatuwang isipin na sa dami ng tulong na naibigay ng pamilya Ukat sa komunidad, wala silang hinahangad na kapalit. Nais lang nila na magsilbing ehemplo sa mga Pilipinong lumalabas ng bansa para magtrabaho. Ayun talagang ang paan namin na makatulong at saka yun ang binabalik na namin sa Panginoon. Anong yung biyayang binigay sa amin. You must have to share the blessing to others para yung pagpapala ay tuloy-tuloy. Kung meron din po kayong naisikwento, masaya man o malungkot, ipadala nyo na po yan sa amin sa GMA Network Center, EDSA, Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email ofwdiaries@gmanetwork.com. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako po si Cara David. Bye! Binabati ko lahat ng pamilya ko, Oretas family, Santiago's family, Himutaos family, Rosales family. Kamusta po kayo lahat dyan? At salamat po.